Samantala, ito medyo bagong balita ito Mm. Sam at gusto natin pag-usapan pa. Yung magkakaroon po ng taas singil sa mga pribadong ospital para bigyan linaw yan. Nasa linya po natin si Dr. Jose Rene De Grano, ang presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI. Magandang umaga po sa inyo, Dr. De Grano. Magandang umaga, sir. Cathy, opo. Yes. Good morning. Good Yes, morning po. Si Cathy po ito kasama si Sam Nielsen. and Ah, Sam. Yes, okay. Good morning. Good Good morning, morning, sir. sir. Dr. De Grano, ito nga po, magkakaroon po ng pagtataas sa singil ng mga private hospitals. Ito po ba'y kailan ang umpisa o ipinatutupad na po ba ito? Ako rin nag-umpisa yan last year pa. Mga around Mhm. 5% more or less. Ano? Kasi because of yung inflation nga po na nadama natin last year. Ano? So, nag-umpisa po yan around 5 to 10% last year. At ngayon pong 2025, dahil patuloy po ang pag-increase ng mga expenses ng ospital, yung mga cost Mhm. ng goods, supplies, medicines, etc. Mhm. Even pag taas po ng sweldo ng ating mga kawani, ay yung ibang ospital po ay nagdagdag pa ng additional 5%. So siguro average lang naman po 'yon ng 5 to 15%, pero hindi naman po lahat talagang gano'n kalaki ay tinaas. Mhm. Kung ang isang individual po kasi, Dr. De Grano, pag mako-confine, di ba, titingnan po nila sa hospital bill, ano, naka-breakdown po yan, yung Mm, mga gamot, yung mga mm. supplies, at iba pang hospital fees. So saan po makikita doon yung pagtaas ng presyo? Alam mapapansin po nila siguro ay yung mga halimbawa, yung mga room rates. Minsan Mhm. tumaas po 'yan, mga around 5%. Malaki na po usually yan kung tumaas yan ng 5%, eh. But then yung mga gamot po at saka yung mga procedures, halimbawa laboratories, 'yan, puwede po yan tumaas ng around 5 to 10%. At kasi po yung mga ingredients na ginagamit po natin sa laboratories, et cetera, yung mga equipment na ginagamit po natin sa laboratories, lahat po niyan ay nagtaasan po. Mhm. Dr. De Grano, meron naman tayong tinatawag ngang benepisyo pa rin mula sa Yes. PhilHealth. Ito ba Mhm. makakatulong din naman dun sa ating mga pasyente saka sakali naman maramdaman nila itong mga ganito pong pagtaas nga po ng singil sa mga pribadong ospital? Malaki po ang naitulong ng PhilHealth ano po kasi, for the past itong year na 'to po ay tumaas ng almost double ano, around 95% po na tumaas din yung mga benefits natin ng Mhm. mga, sa PhilHealth po. So more or less kung halimbawa ang bill niyo ay 50,000 and then, dati nababawas sa inyo yung 20,000, 'di ba? Eh, tapos tumaas ng mga naging 70,000. Ang inyo namang PhilHealth, from 20,000 ay tumaas ng around 35,000. So, ibig sabihin po, halos sa ano, konti lang or halos hindi niyo mararamdaman na merong increase talaga. Kasi Mhm. lumaki naman ang ating benefits. At isa pa, ang sinasabi po namin sa aming mga miyembro ng ospital, kung magtataas naman kayo, i-improve your services po. Yun yung importante dun sa binanggit mo, Mm. Dr. De Mm. Grano, yung Tama po 'yan. pag-improve sa mga serbisyo na po. Yes po, dapat po gano'n at ipakita natin, sabi ko sa mga miyembro natin na ano, justified yung pagtataas ninyo ng ano, ng mga rates na 'yan. Mhm. Yung pong mga professional fee, Dr. De Grano, alam po natin hindi po yan kontrolado ng mga ospital, Mm. pero meron po bang mga pagtataas kayong naitatala? Actually talaga po hindi namin na 'yan na pinapakialaman ano, kasi yung professional fees po ng mga doktor, pero 'yun naman po yung usually may basis ano. Kasi yung professional fee po nila sa PhilHealth, fix po 'yan ano. Mhm. And then, siguro, kung sa tingin nila ay nahirapan sila sa kanilang ginawang procedure, then that's the only time palagay ko na justified na medyo itaas nila. Pero sa tingin ko dapat po ay hindi naman dapat tumaas ng gano'n kalaki ang kanilang professional fees. Mhm. Mm. Okay. Mula diyan, meron ka pa Sam. O, Oo, sige. Dr. De Grano, I'm sure nakarating din sa kaalaman mo po itong yung ulat ng Bloomberg ano sa mga pribadong Mhm. ospital po sa Pilipinas, yung issue po ng mga ospital pa rin na ayaw pauwiin yung mga pasyente.
So far, may mga ganito pa rin ba tayo, mga nakukuwang reklamo sa part po ng mga private hospitals natin? Meron din po, pero meron naman po tayo diyan na tinatawag natin na PN, promissory notes. Dapat lang po ay makipag-usap sila sa pamuno ng ospital para gumawa sila ng promissory notes. Although, siyempre may kaakibat po yang mga minsan kailangan meron kayong collateral, etc. Meron kayong mga co-maker minsan. At saka, halimbawa, pwede naman kayong magbigay ng cheque, post-dated. Pwede pong makipag-negotiate o makipag-usap sa pamunuan ng ospital. Pag gano'n. Opo, pero pagkakaintindi ko, Dr. De Grano, correct me kung mali ako, pero may batas po yatang umiiral na hindi talaga pwedeng i-hold o i-hostage daw itong mga pasyenteng medically discharged sila, pero ayaw pa sila pauwi ng ospital dahil nga kulang pa yung kanilang pambayad. Tama po yun. At yun po ay nag-a-apply kung ang pasyente ay nasa charity ward. Ayun. Pero kung nasa private ward po yon, hindi naman po nakalagay sa law na pwede nyo silang kailangan lang mag-execute sila ng promissory note at baka pwede po silang medyo pigilin ng ospital hanggang hindi sila nakikipag-ayos sa pamunuan. Opo. Okay, Dr. De Grano, tanong na rin namin tungkol naman ito sa MPAX. Meron po ba kayong namomonitor na admission na kaso ng MPAX doon sa inyong mga member hospitals sa PHAPI? Actually, sa mga members po namin, wala pa kaming nakikitang reports. Pero yung pong narinig natin, medyo nagumpisa po yan halimbawa sa Mindanao. And then ngayon may nakikita tayong mga reports kahit sa Visayas po, nagkakaroon na rin. So ang payo po namin ay talagang lalo na doon sa mga highly vulnerable at saka yung mga may comorbidities, mag-face mask na po muna ulit tayo pagka ganun. Opo. May extra precaution po ba na isinasagawa ang mga private hospitals para paghandaan kung sakasakali man na tumaas itong mga bilang ng kaso? Although sabi po ng DOH na hindi masyadong grabe yung strain dito. Yes, tama po yan. Sabi po ni Secretary Bosa na ito yung clade 2, hindi po yan mild po ang symptoms. Pero ang mga ospital naman po ay laging meron, simula po nung mag-COVID, meron po tayong isolation facilities at doon po natin dadalhin ng mga pasyenteng ganyan. Opo. Okay, nabanggit nyo na rin yung COVID. Meron po ba tayong pagbaba na rin ng kaso? Dahil sabi po ng DOH, yung kanilang monitoring, bumaba po yung bilang ng kaso ng COVID sa ating bansa. Well, sa tingin po namin ay maaring kung hindi man bumaba, ay nandiyan pa rin po ang COVID. Kaya mag-ingat pa rin po tayo. Kaya lang po siguro natin hindi na mo-monitor kasi hindi naman compulsory sa atin na magpa-test. Pero sintomas po ay halos pareho yan ng trangkaso. Malalaman lang natin COVID kung tayo nagpa-test. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Dr. De Grano. Maraming salamat din po. Maraming salamat, sir. Sam Nielsen. Okay, thank you po. Magandang umaga po sa inyo. Atin po nakapanayam si Dr. Jose Rene De Grano, ang presidente po ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI. Ang kinikilingan, walang pinoprotektahan.